millennials are lost in text translation. Ano yung sabihin nito? Lost in text translation. Sige nga. Ano yung sabihin nito? Basahin mo nga ang sinabi ni Ma'am. Sabi niya, many couples split due to communication problems and millennials are especially vulnerable in this area. Their primary communication is texting and instant messaging, which are vulnerable to innumerable misunderstandings. Having an argument via text is a potential disaster. Many conflicts are due to small misunderstanding that become distorted because no one is able to calm down enough to talk and listen. Kasi nga naman text, di ba? Tapos, this is exasperated when the device is constantly beeping to tell the person they are missing out on someone or something else. Some millennials also feel uncomfortable with the face-to-face or even voice communication, which complicates the relationship further. The best way to fix a misunderstanding is to listen and be heard while looking at each other. Wow. Tapos sa atin nagsimula nga, naalala ko talaga. Alam mo yun, yung parang may takatak pa ako na China phone. Oo. Di ba? Tinitiis ko talaga yung masakit yung keypad noon o matigas. Para lang may ma-text ako na, hindi ko na i-name drop ko sino. Pero ano yun? 2 years. Sino yun? Ay, bago pa magmura. Totoo naman, di ba na high O school? sino-sino? Oo, marami kang katext nun. Hindi naman lahat nililigawan mo ano. Pero sabi ko nga, sa mga nakakaalam, di ba, trivia lang. Pag wala na, bumalik na eh. Pero kung pansinin niyo yung mga daliri, yung hinlalaki nyo, hindi na yan pantay. Lalo dati. Sa mga nakakaalam medyo lubog yan. Mas lubog yan. Dahil nga sa takatak ng cellphone yan dati. Let's go. Diba? Hindi yan pantay. Pero yun nga eh. Ang hirap nga. Sabi nga ni Robin Scherbatsky, di ba, sa How I Met Your Mother, ang hirap mag-convey ng tone. You thought I was just kidding. I gotta stop making jokes and emails. It's so hard to convey tone. Kaya siguro may mga miscommunication lagi dun eh. Eh, di ba, yun nga yung classic problema na pag babasahin mo yung, di mo alam kung galit na lagi, pag girlfriend mo lagi, pag nagsalita nung ano, pauwi na ako. Okay. Yun lang. Okay. Walang period ng ganito. Minsan okay lang, parang okay. Kakabahan ka pa eh. Okay ba to? Ay, hindi. Malilate ako ng uwi. Inom mo na ako. Yun. Okay. May babae na tong kasama. Ayun. Yun. Saka ayaw nila nag-i-enjoy kayong ikaw lang, no? Ayaw nilang nag-i-enjoy. Parang may hugot yan sa'yo eh. Mga babae, ayaw nyo nag-i-enjoy kami. Huwag ka mag-generalize. Sorry. Hindi, pero alam din nila yun eh. na deep inside sila. Alam nila sa sarili nila yun eh. Pag nag-i-enjoy ka. Alam mo yung indicator kung happy yung kausap mo sa text. Pag may hehe, may haha. 'Di ba? Pagka walang ganun, dati kasi walang emoticon eh, no? Oo eh. Walang emoji. Yung yung U na may tuldok, sa taas, 'di ba? Tapos mas cute pagka small na ganun yung gamit. Yun yung mahirap nung time na yun eh. Na parang puro text nga lang. Tapos basta yung naalala ko nga ito, kwento ko lang. Di may piso pa ata yung text nun o 5 piso ata. Ewan ko umabot doon. Piso. Ganyan. Ang haba-haba ng text ng tatay ko ata sa tito ko. Tapos parang sa dulo nag-joke yung tatay ko. Nag-reply lang yung tito ko, Luko. Ano yun? Kasi hindi man lang na-address yung in-inquire ng tatay ko. Yun lang, Luko. Gen X. Di ba yun nga yung mga ng magulang natin dati, parang magre-reply K. Yan, okay. May mga tinatanong ka, K. Tapos, KK. K, piso na agad yung K. Ayun, no? Napakalaga ng piso natin dati. Kaya ngayon, pag magte-text ka, lalo na ngayon na lahat libre na, di ba? Libre yung messenger, libre yung ano. Pag magte-text ka ng piso ngayon, parang ang bigat-bigat sa sarili mo. Ewan ko lang sa mga Gen Z or sa iba. Pero parang, shit, text. Pero pag magbibili ka ng kung ano-ano, pag bibili ka ng kape, bibili ka ng tinapay o ng pagkain parang ang bilis lang. 50 lang. 70 lang. Kaya nga pag magte-text ka ng piso, parang ang bigat-bigat sa damdamin. Ano? Isipin mo yung piso na yun Dati, 2 candy na yun, minsan 3 pa ata 4 na lemon yun. Limon. 4 na limon. 4 na limon yun. Kaya mabigat siguro. Pero yun nga yun eh. Oo nga. Tama. Sa atin nga kasi nagsimula yung text talaga eh. Kaya nasanay tayo nung high school pa lang. High school, college, nagsimula ang text sa mga millennials eh. Oo, high school. Sa atin may college na millennials na nun eh. Mga 1980. Yung mga old millennials. Old millennials.
Nasa borderline ng sa millennials and borderline Gen na X. yun eh. So, talagang texting talaga yung form of communication natin dati. Kaya, sa relationship, nasanay tayo sa texting. Email, di ba? Diyan nabuhay yung email eh. Sa ano natin eh, sa generation natin. Kaya, nag-convey tayo ng message through letters. Through words ng text, no? Through Pero words. isipin mo parang mas successful na ngayon yung Gen Z siguro, mag-convey ng tone through messaging. Kasi buong buhay nila, halos nandun na yung texting di ba? Nandun na yung messaging through DM. Tayo, nakagis na natin yung pupuntahan mo pa sa bahay, yung mga ganang time, di ba? Na ganyan. Sila, so mas bihasa na sila, siguro, mga Gen Z. Depende rin. Hindi mo rin masasabi kung totoo talaga yung sinasabi nila. Yun nga, or baka mas manhid na lang sila sa mga nababasa nila sa messaging, ganyan, di ba? Maaari. Kasi parang puro yun na lang yung buhay ng iba eh. Yung mga may mga pamangkin ka nga, di ba? May mga inaanak ka nga na naka-iPad na ng ganyan. Ano kung maging yung buhay na ng Bata ganyan? na ayun, ibang generation na yun. Gen Alpha naman. Gen na yun. Alpha na yun. Pero mahirap nga mag-convey nga ng tone sa messaging. Mga maraming misunderstanding doon. Yung sinasabi mo nga yung sa lasing eh. Pero maganda dyan yung The best way to fix- yan. to fix a misunderstanding is to listen and be heard while looking at each other. Totoo. Yun yung tamo, doon naputol sa atin dati. Mga nanay at tatay natin ganun ang ginawa eh. Oo, laging... Di ba? Tapos tayo nasa gitna eh. Pero di ba lagi naman kayo mag-aaway sa text tapos pag nakita na kayo. nga, no? Syempre, okay na. Ngayon, na yung mga napatunayan ko. May mga bagay tayong hindi alam eh sa mga Sa babae. Marami na sila lang ang nakakaalam. Kailangan natin ng expert. Hanap tayo ng expert na ganyan. Hindi, babae lang eh. Alam na nila yun kahit sinong babae. Oo nga, sino, kahit sino. May mga bagay na kung hindi i-reveal nila. Kaya nga tama to na parang kailangan nga niyong magkita para magkaintindihan. Tama. Ang hirap talaga pag messaging lang. Minsan yung video call nga, hindi mo pa alam eh.